Okay, so salamat sa mga nag-birthday at praying na talagang patuloy po kayong i-bless ng ating pong Panginoon. 1 Peter chapter 4 verses 1 to 11. Nakita na po ba isang malakas at masaya amen? Amen. Salitang pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 11. Verse 1. For as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourself likewise with the same mind, for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. Verse 2 kayo po. That we no longer should live the rest of his time in the flesh, to the lusts of men, but to the will of God. For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles when we walk in lasciviousness, lust, excess of wine, revelings, banquetings, and abominable idolatries. Verse 4. Wherein they think it strange that we run not with them that the same excess or rather, speaking evil of you. Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead? Verse 6. For this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be God according to man in the flesh, that live according to God in the Spirit. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. Verse 8. And above all things have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Use hospitality one to another without grudging. Verse 10. As every man hath received a gift, even so minister the same one to another, as gives the words of the manifold grace of God. Verse 11. Altogether ready with. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as the will which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Tayo po lahat ay muko pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Sa umagang ito, kami po ay patuloy na nagagalak, na nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, kadakilaan, katapatan na ibinigay po sa amin. Salamat, Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal at mawain at hindi nagbabago. Sa umagang ito, kami po ay sama-samang lumalapit sa inyong pong harapan. Nakikita niyo po ang aming mga pagkukulang, mga kasalanan na gagawa laban sa iyo. Sa isip man po ito, sa salita at sa gawa. Ito po ay lahat ay hayag po sa inyo. Wala kaming may tatago at sa umagang ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Banal na Espiritu, patawarin mo po kami. Marami kaming pagkukulang na hindi namin nasusunod ang iyong mga kalooban, na minsan dumarating sa amin po ang paghihina at minsan kami po ay napapagod. Nawa po Panginoon, patuloy mo po kami patawarin. Salamat, Ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Sa umagang ito, dalangin ko na hindi lamang po ako ang inyong pong gamitin sa inyong pong gawain, hindi lamang ako ang inyong gamitin sa inyong pong kalulhatian. Dalangin ko sa umagang ito, use us mightily for your glory. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Nawa, hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoon Jesus, matagpuan po kami na patuloy na sumusunod sa iyong kalooban, hinahanap ang iyong kalooban, at matagpuan po kami na matapat at buong puso na naglilingkod po sa inyo. Pagpalain mo pong patuloy ang buhay ng bawat isa, patuloy mo pong pagpalain ang bayang mataas na kahoy, at igawan mo po sa mga manunungkulan po dito ang inyong pong divine protection. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat na dumating dito mga kapatiran ngayong umaga. Salamat sa mga nagpapagamit sa mga sagawain po ng Panginoon. At maaaring ako po ay nakatapos sa Bible School 4 na taon. Nag-aaral ako, nagsimula ako 2017, nakagraduate ng 2021. At ganun pa man, sa Bible School po ay hindi po ako dalubhasa sa pagtugtog ng piano. Hindi po ako dalubhasa, hindi rin ako marunong talaga magpaawit sa choir. Pero salamat, dumating dito sina Brother Luis, si Ate Ruth, at sila po yung nagsimula na makapagturo sa choir. So yung una, si Brother Jared, at hanggang sa pinalitan ni Ate Ruth, at nakapagturo si Ate Ruth sa isang young people kay Sheena, kaya si Sheena na natugtog sa piano.
At salamat na ibinasa din naman ni Ate Ruth ang pagtuturo sa choir kay Brother Edwin. So ako po ay nagpapasalamat, talagang ang Panginoon ay mabuti, talagang God will provide. So, maaaring ako ay mahilig sa music, pero ang music ay wala hilig sa akin. Kaya, okay. So mga kapatid, mga minamahal, ito po itutuloy lamang po natin ang ating pong yung mensahe ng Diyos last prayer meeting. At ito nga po ay hindi ko tinapos sa kadahilanan na hahaba tayo sa oras. At ngayon, baka mapaiksi tayo sa oras. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, so sabi po sa verse 2, tingnan niyo po yung pong talata, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. So mga kapatid, malinaw na hiningi sa atin po dito na yung natitira sa ating pong araw o yung natitira sa ating buhay ay gamitin natin para sa kalooban ng Diyos. At isa nga po sa aking kalungkutan, mga kapatid, minsan ko na itong nasabi, na talagang kalungkutan ko, nalulungkot ako kung ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya ay nabubuhay lamang para sa kanyang pangsariling kagustuhan. Nalulungkot ako na kapag ang isang mananampalataya ay hindi talaga sumusunod sa mga kalooban ng Diyos. At nalaman po natin, ano ba yung mga kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos na talagang magpabayaan ang pagsamba, sapagkat ito ang utos sa ating not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. Kaya mga kapatid, ako po'y nagpapasalamat na dito po kayo this morning. Ito po ay kalooban ng Diyos na kayo ay narito ngayong umaga. At kalooban po talaga sa atin ng Diyos, bilang tayo po'y tumanggap kay Kristo na nampalataya tayo sa Kanya, kalooban po ng Diyos na talagang hanapin natin ang katotohanan. Ito po'y minsan ko nang nasabi na naging kagalakan sa akin na mayroon po tayong members sa tuwi na nung pumunta po ako doon, sinabi sa akin ng ating member, si Sister Nessie, sinabi sa akin, Pastor, hindi na kami umaattend sa isang Baptist church po dito. Bakit? Kasi, Pastor, iba yung turo. Ayaw kong maturuan ang aking mga anak, ang aking kapatid, ang aking mga kamag-anak ng maling turo. Kaya, ito po yung sinabi sa akin at yun yung naging kagalakan ko. Kaya mga kapatid, paalala lang po talaga na sinasabi talaga ng salita ng Diyos na ang buhay na ito, yung nalalabi sa ating araw, ay talagang ipamuhay natin doon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? So mga kapatid, kalooban po ng Diyos na talagang basahin at pakinggan ang kanyang salita. So kalungkutan ko na kung ang isang Kristiyano sa mananampalataya, opo, maaaring minsan ko nang sinabi, kung ikaw man ang pinakamagaling sa klase ninyo, kung ikaw man yung saksakan ng ganda at saksakan ng gwapo, kung ikaw naman ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, ito'y kalungkutan sa akin. Amen po ba? Sapagkat the best thing to do in this world is to do the will of God. Yun po ang pinakamabuting gawin po natin. At sabi nga po ng Ephesians chapter 5 verse 17. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Ephesians chapter 5 verse 17. So nandyan na ba kayo? Say amen? So sinasabi po, malinaw na sinabi dito, wherefore be not unwise. Kayo na mga mananampalataya ay huwag kayong maging mga mangmang, but understanding, subalit inyong unawain what the will of the Lord is. Unawain, hanapin, isabuhay kung ano ang mga kalooban ng Diyos. Huwag basta tira ng tira o huwag basta gawa ng gawa. Tanungin muna natin ang ating sarili, ito bang aking gagawin? Ito ba ay kalooban ng Diyos? Bago tayo mag-decide sa ating sarili, tanungin natin ang ating sarili, ito ba ay kalooban ng Diyos? So mga kapatid, ito po yung malinaw na sinabi ng mga talata, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And then verse 18, and be not drunk with wine. So ang pag-iinom ay hindi kalooban ng Diyos. Ipinagbawal, sinabi ng Diyos na huwag magsipaglasing ng alak, maging mga sugal. Yan po ay hindi kalooban ng Diyos. And then sabi po dito, wherein is success, but be filled with the Spirit. So mga kapatid, mga minamahal, minsan sa ating pong buhay, nakakagawa tayo ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos.
Yan ang katotohanan. That's right. Minsan sa ating pong buhay, ang nagagawa natin, sarili nating kagustuhan. So mga kapatid, minsan naririnig mo sa amin ni Brother Luis, have obedience, still disobedience. Bibigyan po namin kayo ng example dito sa Bible na talagang have obedience, still disobedience. Na ang tao yon, sumunod naman nagbigay. Pero still na ito po ay naging kasalanan. So, isa nga po sa halimbawa na ibinigay ng salita ng Diyos ay yung sina Ananias at Sapphira. Di ba? So, nagbigay naman po sina Ananias at Sapphira. Pero yun nga po ang tinatawag nating half obedience. So, half obedience, still disobedience. So, sina Ananias at Sapphira, sila po ay mag-asawa, nagkasundo sila na ibibigay ang pinagbilhan sa lupa. Ibibigay ang halaga sa gawain ng Panginoon. So, ang kanilang pinagkasunduan ay talagang sinabi sa mga alagad ng Panginoon Jesus yung buong halaga. So, ibininta ang halaga ay yung lupa. At ngayon ay ang kanilang ginawa ay kalahati lamang. So, sumunod. So, yun po ang tinatawag nating half obedience. Kaya mga kapatid, ano yung nangyari kina Ananias at Sapphira? Yan po ay inyong matatagpuan sa Acts chapter 5. Beginning verse 1, I think verse 1, 2, sabihin na natin mga verse 10 hanggang verse 10. Na talagang ang mag-asawa dahil sa kanilang pagsuway, hindi pagsunod, o sabihin na natin, sumunod pero kalahati lang. Pero yun po, nagalit ang Panginoon, ang Diyos ay nagagalit, ang Diyos ay humahatol. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong buhay, ang nais ng Diyos talaga sa atin, yung natitira sa ating pong buhay, ay ipagamit natin sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? So mga kapatid, ang title pa rin po ng mensahe this morning, God's Will. Kalooban ng Diyos. So ano ba ang mga kalooban ng Diyos? Magbasa ng Bible, manalangin ka, umawit ka ng mga awiting maka-Diyos. Ito po yung mga kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na kung ikaw ay Kristiyano, ay aawit ka ng mga worldly music. Ano ba yung mga worldly music? Kinakanta ko dati yung mga When You Tell Me That You Love Me. Gusto nyo ba ng sample? Huwag na. Makamulan. Okay? Maganda ba ang panahon? So talagang matataas na kanta ang aking kinakanta. And, okay? Aba, mga kapatid, hindi po kalooban na kung ikaw ay Kristiyano, mananampalataya ng Diyos, ay umawit ka ng awiting makamundo. Ang kalooban sa atin ay awitin natin ay mga awiting maka-Diyos. Nasa yung pastor sa Bible. Makikita ba natin? O sige, buksan ang ating Bible sa Ephesians chapter 5, verse 19. Tama ba? Verse 19. Sabi po, bringing yourselves to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Na iyan po talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Umawit ka ng mga awiting maka-Diyos. Umawit ka para sa Diyos. Kaya kung tayo po, yan, salamat na talagang may natitira pa sa mga choir na lalaki. Diba? Ay kung wala talaga ako, di dadalwa na sila. So, salamat na talagang may natitira pa. Pero si Brother Jason naman po, masakit lang ang lalamunan. Okay? So, yan po'y talagang committed po yan sa gawain ng Panginoon. So, yun po masasabi ko sa buhay ni Brother Jason. Happy birthday, ano? Talagang nagluto pa. Special. Kaya ako po'y inaanyayahan ko kayo. Ako na mag-aanyaya sa inyo, ha? Hindi ko kulang ang inihanda ni Brother Jason. Marami yan, kaya kami inyo pong tulungan. Nandiyan pa si Chokes, talagang nagdagdag pa. Ay, si Sister Josie pa. Birthday po ni Sister Josie bukas. Binatin mo ba ng happy birthday? So, nandiyan po sila, ang Tahonera, nag-birthday po sila. So, noong 21 and 22. Okay? So, ngayon po, balikan na natin. God's will. Alam niyo po, God's will, it is a place of suffering. Yan ang ating unang tandaan.
yung kalooban ng Diyos, yung sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, yung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, it is a place of suffering. It is not a place for enjoyment. Maaaring tayo masaya, maaaring tayo pinakakaramdam ng kagalakan, pero tandaan po natin, it is a place of suffering. Bakit? Ano ba sabi ng mga talata? Verse 2 ng 1 Peter chapter 4, verse 2. Tingnan niyo po ang inyong talata, ang inyong Bible. Sabi po dito sa verse 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh. So, kung gusto mo ng mga kaligayahan, kasiyahan, ay sundin mo ang kagustuhan mo. Sundin mo ang sarili mong kagustuhan. Pero sabi po dito, but to the last of men, but to the will of God. So it is a place of suffering. O nandito tayo, Pastor, ang init naman sa church natin. Nainit na ba kayo? Magambagan tayo para sa noon. Okay. So, sa mga kapatid, mayroon po tayong pagtitiis dito. Nagugutom na ba kayo? Tiisin muna natin yan. So, kailangan pakainin muna natin yung ating spiritual na kalagayan. At sabi ko nga, marami pong pagkain dyan. Okay? So, then tinan nyo po ang verse 12, 13, 14, and 16. Ano po sabi ng talata sa verse 12? Beloved, think it not strange concerning the very trial, which is to try you, as though some strange things happen unto you. So it is a place of suffering, sapagkat tayo po bilang mga anak ng Diyos, we are not accepted to those trials. Hindi po tayo accepted na hindi ibig sabihin na tayo Kristiyano na ay wala na tayong pagsubok na pagdadaanan. That's right. So tayo habang naririto sa mundong ito, maraming pagsubok, problema pa darating sa atin. Kaya ang nais ng Diyos, kung meron mang pagsubok, manatili tayo sa kanyang kalooban. So it is a place of suffering. Verse 13. Ano ba sabi po dito sa verse 13? But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering. Na tayo po ay dapat talagang magalak. Kung dumadanas man tayo ng pagsubok, ng kahirapan, ng pagtitiis, ito ang ating pakikibahagi. Ito ang ating pakikiramay. Nung si Kristo ay naghihirap doon sa krus, nung si Kristo ay namatay doon sa krus, wala tayo nung panahon iyon. So tayo po ngayon, kung dumaranas man ng ating paghihirap, ng ating pagtitiis, ito po ay ating pakikiramay sa ating Panginoong Jesus. Diba kapag mayroong namamatay, kayo ay nakikiramay. So doon kayo nakikiramay sa namatayan, hindi doon sa patay na. Diba? So nakikiramay kayo para pumupunta kayo para ipabatid, ipaalam na kayo ay nalulungkot din doon sa kamatayan o sa pagkamatay ng kanyang mahal sa buhay. So mga kapatid, mga minamahal, it is a place of suffering. Verse 14. Sabi po dito, if you be reproached for the name of Christ. So asahan po natin na talagang may mga tao na uusig sa atin. May mga taong magagalit sa atin kahit wala tayong ginagawang masama. So it is a place of suffering. Sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, may mga taong hindi natutuwa. Amen po ba? Kaya mga kapatid, tatandaan ninyo, sa ating pagsunod, ito po ay lugar na kung saan tayo po'y daranas ng pagtitiis. Verse 16, last verse. Yet if any man suffer as Christian, kung sino mang tao ay nagtitiis katulad ng Kristiyano, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. So mga kapatid, huwag tayo mahihiya. Ewan po ba? Ang ikahiya natin ay yung paggawa ng masama. Ang ikahiya natin ay ang pagsusugal. Ang ikahiya natin ay pag-awit ng mga awiting makamundo. Ang ikahiya natin yung pagbibisyo, yung paninigarilyo, yung pag-iinom ng alak. Ito ang ating ikahiya. Yung ating pagsamba, yung ating pagbabasa ng Bible, yung ating pag-pray. So mga kabataan o sa lahat, sa ating lahat, kung kayo man ay mapunta sa ibang lugar at kumain kayo sa Jollibee, kumain kayo sa McDonald's, pray pa rin po tayo. Huwag kayong mahihiya. Huwag niyong sasabihin, ay baka akong pagtawanan dito. So kalooban ng Diyos na bago tayo kumain, bago natin ito isubo sa ating bibig, tayo ay manalangin. Say amen kung nagagawa ito sa ibang lugar. So mga kapatid, mga minamahal,
kalooban po yan ng Diyos na talagang tayo ay manalangin. So huwag tayong mahiya. Ikahiya natin kung dalawa-dalawa ang ating boyfriend, dalawa-dalawa ang ating girlfriend. Ako'y wala pa. Ewan ko ba? So mga kapatid, yun ang ating ikahiya. Sapagkat dapat stick to one. Diba? Stick to one. So mga kapatid, yun po ang nais ng Diyos sa atin. So it is a place of suffering. So pangalawa, buksan muna natin ang ating pong Bible sa Philippians 1:29. Philippians chapter 1 verse 29. Kaya mga kapatid, talagang hindi madali ang pagiging Kristiyano. Verse 29, for unto you it is given in the behalf of Christ, sa atin ay binigay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang ang manampalataya, not only to believe on Him, hindi lamang manampalataya, kundi ang sabi po dito, but also to suffer for His sake. Kaya mga kapatid, yung mga pag-awit na ito sa choir, na pupunta dito tuwing Sabado, talagang iyan po ay pagtitiis. Ewan po ba? Nandiyan minsan si Brother Andrew, ihahatid si Sister Cyril from Kuwait. So pagtitiis, talaga nga naman, tama na, baka hindi na mag-ubos yan. Tawagin na po barangay. Ewan po ba? Talaga nga na, 5 bilao na, bilao lang na. 5 bilao na yata nandyan. Kaya ako pinakikiusap sa inyo. Dito na kayo kumain. Pagsalusaluhan natin ang handa ng mga nag-birthday. Ganun po ba? Sama-sama tayo kumain para mag-anniversary na rin kayo. Ano po ba? So mga kapatid, balik tayo, Philippians 1:29. For unto you, tingnan ang mga talata sa inyong pong Bible. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. So hindi lamang ipinigay sa atin ang manampalataya, kundi ang magtiis din. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung mayroon man tayong pagtitiis, matuwa ka, huwag kang malungkot. Na huwag natin sasabihin, ay ayoko na. Ayoko na magpasa ng Bible, ayoko na makinig ng salita ng Diyos, ayoko na sumamba, ayoko na magsuot ng dress na ito, ang init. Hindi lang ikaw ang naiinitan. Right. Ako nga, basta na, hindi na naman ako nagdala ng pangpalit eh. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, it is a place of suffering. Pangalawa, na makikita po natin dito, so mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay dumaranas ng pagtitiis, think this, isipin nyo ito, tandaan nyo po ito, think that Christ, when you are in these situations of suffering, think that Christ promised us success. Tandaan nyo po, kung kayo man ay dumaranas ng pagtitiis, ipinangako sa atin ng Panginoong Hesus ang katagumpayan. Ang nagtatagumpay ay yung nagtitiis. No pain, no gain. Ang nagtatagumpay ay hindi umaayaw. Pero ang umaayaw ay hindi nagtatagumpay. So ang mga nagtatagumpay sa buhay, marami po yung pinagtiisan. Tingnan po natin ang ating pong Bible, pangako sa atin to ng ating Panginoong Hesus sa 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Pero bago natin marating ang tagumpay, mga kapatid, magtiis muna. Sa mga nag-aaral, sa mga estudyante, magtiis muna kayong walang boyfriend, magtiis muna kayong walang girlfriend. Ano po ba? So pagtitiis po yan, na talagang hindi naman po required sa school, na kung wala kang boyfriend, kung wala kang girlfriend, ay hindi ka pwede sa school na ito. Meron bang school na ganon? Na talaga nag-required? Eh, Brother Edwin, hindi ka pwede dito. Kailangan may girlfriend ka. Diba? So, wala pong school na ganon. So, it is a place for suffering. So, think that Christ has promised us success. Ipinangako sa atin ng Diyos ni Kristo ang katagumpayan. Romans chapter 8, verse 37. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love God. So mga kapatid, tayo dahil tayo na kay Kristo, talagang tayo po ay magtatagumpay. Subalit para magtagumpay ay kailangang magtiis. Meron po ba? And then think that Christ promised us strength. Pinangakuan tayo
na tayo ay talagang bibigyan ng lakas. I can do all things through Christ which strengthens me. Philippians chapter 4 verse 13. Nakita ba? Masyado ba akong mabilis? Mabilis ba ako? Gutom na. Okay? So, yun po, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. At buksan po natin ang ating pong Bible sa Isaiah chapter 41, kung hindi ako nagkakamali. Isaiah chapter 41 o 40. Chapter 40 verse 31. So, Isaiah chapter 40 verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. So kung talagang hinihintay natin, ang Panginoon ba ang ating hinihintay? Sana all may hinihintay. Diba? So, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not faint. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. So mga kapatid, mga minamahal, kung si Kristo ang ating hinihintay, huwag kayong mag-alala. Marami tayong pagtitiisan. Ang maghintay ay pagtitiis. Kaya talagang tis-tis lang. Tis lang. So, tayo po ay bibigyan ng lakas. Amen po ba? Kaya mga kapatid, upang tayo po magtagumpay, ay kailangan talaga magtiis. So, yung pong pangako sa atin, tagumpay, lakas. At ang pangako po sa atin, ano sabi po ng Matthew 28 verse 20. Buksan ang pong Bible. Matthew 28 verse 20. Teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, ang pangako sa atin, Christ promised us that He will be on our side. So, yun po ang pangako sa atin. When you are in these situations of suffering, think that Christ promised us that He will be on our side. Amen po ba? Yun ang pangako niya sa atin. Kaya kung ikaw ay nagtitiis, isipin mo, kasama mo si Kristo. Kasama natin ang Panginoon Jesus. Hebrews 13 verse 5. Let your conversations be without covetousness, but be content with such things as ye have, for He has said, I will never leave thee, nor forsake thee. So mga kapatid, God's will, it is a place of suffering. Pangalawa, not only it is a place of suffering, but sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 4 and 18. Tingnan niyo po ang verse 4 and 18. Verse 4, 1 Peter chapter 4, wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you. Then verse 18, tingnan niyo po sa verse 18, and if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? So pangalawa po, God's will, it is a place of safety. It is a place of safety. Kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, kung ikaw ay ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, tandaan mo, ikaw ay nasa ligtas na lugar. Tayo ay nasa ligtas na lugar. Amen po ba? Tingnan nyo. Subukan mo pumunta ng sabungan. Subukan mo. Subukan. Diba? Ano ba yung nangyari? Na ito sa mga talagang taong sabungero. Diba? Nabalita, viral. Na talagang sila ay itinapon diyan sa Taal, sa lawa ng Taal. So bakit nangyari yun? Wala sila sa kalooban ng Panginoon. Hindi nila ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Yun po yun. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, wala kang dapat ikatakot. Amen po ba? Wala kang dapat ikatakot sa buhay mo. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot na gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. Tingnan ninyo, ano yung nangyayari sa mga two-timer? Diba? Sa mga two-timer na nangyayari sa kanila, sila ay napapahiya, napapaaway sila. So kung ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, it is a place of safety. Ito ay lugar na kung saan ikaw ay ligtas. So ano yung nangyayari ito sa mga sugarol? Diba? Minsan, diba,
ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag kang mahiya, huwag kang matakot, huwag kang magdalawang isip na gawin kung ano ang kalooban ng Diyos sapagkat ito ang ligtas na lugar para sa mga Kristiyano. Amen po ba? So mga kapatid, it is a place of safety. So tingnan nyo po, Colossians 3:25. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Colossians 3:25. Buksan na niyo po Bible sa Colossians 3:25. Verse 25, nandiyan na ba kayo? Say amen? Amen. So verse 25, but he that doeth wrong, ang siyang gumagawa ng mali o ng masama o ng kasalanan, shall receive for the wrong, ay tatanggap ng mali, which he had done, ay tatanggap din ng masama doon sa kanyang ginawang masama. And there is no respect of person. There is no respect of person. Wala pong pinipili or walang pinapabura ng Diyos. Yun po yung madaling salita dito. Na ang isang Kristiyano, oo, kung malaki ka magbigay sa church, di ba? Malaki ka magbigay ng tithes and offering mo. Pero pagdating diyan sa labas, ikaw ay mayroong number 2, mayroong ka number 3, di ba? Ang sabi ng Bible, tatanggap ka rin ng masama sa mali mong ginawa. There is no respect of person. So yun po, kaya mga kapatid, mga minamahal, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang pagganap ng kalooban ng Diyos, ang manatili sa kalooban ng Diyos, it is a place of safety. Ito yung lugar na kung saan ikaw ay ligtas. Amen po ba? Amen. Kaya tandaan na talagang huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa, na tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. O, sabihin na natin, napakasipag mong sumamba. Pero pagdating naman sa school, di ba? Pagdating sa school, ikaw ay nangopya, hindi ka nag-aral. Ano mangyayari sa atin? Kahit pa sabihin ikaw ay masipag mag-aral ng salita ng Diyos, masipag kang umawit sa Panginoon, pero pagdating naman sa school, ikaw ay nangongopya. So sabi dito, tatanggap ka rin ng masama ayon sa masama mong ginawa. Then Galatians chapter 6, verse 7. Galatians chapter 6, verse 7. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Amen. Be not deceived, huwag kayong pataya, God is not mocked. Ang Diyos ay hindi napipiro. Huwag nating pipiruin ang Diyos. Huwag nating pipiruin, babastahin ang kanyang ministry. Dapat seryoso tayo sa ministry. Hindi siya papipiro. Kaya mga kapatid, tayo po ay dapat talagang seryoso sa ating ginagawa para sa Panginoon. For whatsoever a man soweth, anuman ang ating itinatanim, mga kapatid, that shall he also reap. Kung ano yung tinanim natin, yun din ang ating aanihin. Nagtanim tayo ng panloloko, nagtanim tayo ng masama, ng pandaraya, gumawa tayo ng masama, ito ang ating aanihin. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, God's will, it is a place of safety. Do good wherever we are. Gumawa tayo ng mabuti kahit saan man tayo naroroon. At aani tayo ng mabuti. Kaya mga kapatid, ang sabi pa ng talata sa Roma chapter 8, verse 31, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Kaya kung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, di ba? Kung ginagawa mo talaga yung kalooban ng Diyos, seryoso ka na talagang ginagawa ang kalooban ng Diyos, walang sino man ang laban sa iyo. Hindi ka may sasakdan ng sino mang tao. Walang anumang masamang may sasakdan laban sa iyo. Amen po ba? Kaya nga kung babasahin mo ang Bible, sina Shadrach, Meshach, Abednego, walang makitang mali laban sa kanila. Di ba? Sila'y talagang tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos. At maging kay Prophet Daniel, tapat talaga si Daniel na sumusunod sa kalooban ng Diyos. So anong ginawa ng mga taong laban sa mga ito? Gumawa sila ng batas na laban sa kalooban ng Diyos. Para doon lamang may sakdal sina Shadrach, Meshach, Abednego at maging si Prophet Daniel.
So gumawa sila ng batas na laban sa kalooban ng Diyos. Ganun pa man, dahil nangyari sa buhay nila Prophet Daniel, talagang nanindigan sa kalooban ng Diyos, nanindigan sa katotohanan. Anong nangyari? Si Prophet Daniel ba ay kinain ng leon? Hindi po. Diba? So si Prophet Daniel ay iningatan ng Panginoon. Anong nangyari kina Shadrach, Meshach, Abednego? Sila ba'y nasunog sa apoy? Yung ba kanilang damit ay nasunog? Yung ba kanilang buhok ay nasunog? Hindi. Iningatan sila ng Panginoon. Bakit? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, God's will, it is a place of safety. Ito yung lugar kung saan ikaw ay ligtas. Kaya mga kapatid, ni-encourage po tayo ng salita ng Diyos, patuloy nating sundin ang kalooban ng Diyos. Huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa. O nandiyan si na Brother Rocky from Mapini, malayo din ang Mapini, Mapini hindi pa, pero nandito sila. So iningatan sila papunta rito. Diba, laging laman ng Facebook, laging laman ng YouTube, social media, ng balita, ang daming aksidente, araw-araw. Tama po ba? Pero sa kanila, iningatan sila ng Panginoon. So it is a place of safety. So yun po mga kapatid, mga minamahal, God's will, it is a place of suffering, it is a place of safety. And then verse 13, 1 Peter chapter 4, verse 13. Ano ba makikita po natin dito? Sa verse 13 mga kapatid, sabi po dito, but rejoice. Sabi ni Pedro sa mga mananampalataya, kayo ay magalak. So kung mayroon man ditong pagtitiis, at ito po'y talagang lugar kung saan ikaw ay ligtas, it is a place of satisfaction. So ito po ay lugar din na talagang ikaw ay makakaranas. Mararanasan mo yung kagalakan na hindi mo pwedeng ikumpara doon sa kasiyahan na ibinibigay ng mundo. Amen po ba? So, the joy, the rejoicing, gladness that the will of God gives to every doer of His will. Yung kagalakan na ibinibigay ng kalooban ng Diyos doon sa mga tagatupad, doon sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, it is different than happiness of the world that gives to everyone. Ito po ay iba doon sa kasiyahan na ibinibigay ng mundong ito. Amen po ba? Kaya nga po sina Pedro yung maraming beses nakulong. Pero dahil meron silang joy, meron silang gladness sa kanilang pong puso na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Tandaan niyo po, yung kagalakan na mayroon sina Pedro ay hindi kayang ibigay ng mundong ito. Maaari ang isang tao masaya kapag mayroong bagong cellphone. Diba? Masaya kapag mayroong bagong relo. Salamat sa nagbigay ng relo. Diba? Pero yung kagalakan na galing sa Diyos ay iba sa kasiyahan ng mundo. Amen po ba? Kaya nga po sina Pedro, kahit mayroong kahirapan, may pagtitiis, pinili nilang manatili sa kalooban ng Diyos. Pinili nilang sundin kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi sila nagsawa. Kaya talaga nakita natin hanggang kamatayan sina Pedro ay hanggang kamatayan pinili kung ano ang kalooban ng Diyos. Mayroong ibang Kristyano hindi pa alam kung anong kalooban ng Diyos. Yun ang nakakalungkot. Mayroong ibang Kristyano, matagal ng Kristyano, hindi alam kung anong kalooban ng Diyos. So ang kalooban ng Diyos, makinig ka ng salita ng Diyos. Kalooban ng Diyos, tuparin mo, sundin mo ang kalooban niya. Yung kanyang mga utos, yun po ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? So yun po mga kapatid, it is a place of satisfaction. Ito, hindi ko po itinataas ang aking sarili. Pero dito nga po, dito ko natagpuan ang kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Dito sa gawain ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, nagkaroon ako ng satisfaction, contentment. At sinabi ko nga po sa inyo, ano ba yung pangarap ko dati?
Pangarap kong yumaman. Pangarap ko na maging katulad ng aking kapatid. Kapatid ko na milyonaryo. Kapatid ko na maraming sasakyan. Kapatid ko na maraming pera. Kapatid ko na maraming property. Ito ang nais ko. Pero nung ako ay naging Christian, at lagi kong sinasabi, hindi ko na hinangad ang mga kayamanan sa mundo. Kaya mga kapatid, nagkaroon ako ng satisfaction, nagkaroon ako ng kagalakan. John 15, verse 11. John 15, verse 11. Hindi ko na hinangad magkaroon ng magandang bahay. Ako ay umuupa at ang upa doon sa apartment ay 3,000 at ang apartment ay maliit kasi pastor wala ka pang kapartner. Diba? So, yun po. So, sabi po ng John 15:11, tingnan po natin ang ating pong Bible sa John 15, verse 11. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you. So, yung kagalakan ng Panginoong Sus ay nanatili sa mga alagad. Amen po ba? Kaya dapat yung kagalakan ng Panginoong Sus, kung ikaw ay Kristiyano na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, dapat meron ka ng kagalakan ito. At sabi po dito sa verse 11, and that your joy might be full. Na talagang tayo po'y dapat mapuno ng kagalakan sa ating buong buhay. Kaya mga kapatid, sana ang kagalakan natin ay yung tayo po'y nandito sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo. Huwag tayo magtatabog, ay pupunta na naman sa church, gigising na naman ako ng maaga. Ito ba yung dapat na maging attitude natin? Sabi nga ng Bible, serve the Lord with gladness. Sapagkat ito yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kaya dapat mayroon tayong kagalakan sa lahat ng mga bagay sa mga utos ng Diyos. Sabi nga ni King David, I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. So yung kagalakan ni Haring David ay sundin ang kalooban ng Diyos. Yun po yun. Hari siya, pero hindi natin kagalakan. Wala akong nabasa sa Bible na si Haring David ay masaya sa mga ginto. Di ba? Wala akong nabasa sa Bible na si Haring David ay naging masaya na siya'y nagkaroon ng maraming asawa. Wala akong nabasa sa Bible na si Haring David ay naging masaya na pumunta sa iba't ibang lugar. Basahin yung Bible at sasabihin ko sa inyo, walang nakasulat na gano'n. At nung nakasulat pa nga sa Bible na talaga ang kagalakan ng mga mananampalataya doon ay higit doon sa ginto. Kundi ang kagalakan talaga nila ay sa mga kalooban ng Diyos. Pamaya makikita po natin yan. Okay? It is a place of satisfaction. And then, verse 12 to 14, 1 Peter chapter 4, verse 12 to 14. Beloved, think it not strange concerning the very trial which is to try you, as though some strange things happen unto you. Verse 13. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Verse 14. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part, He is even spoken of, but on your part, He is glorified. So mga kapatid, mga minamahal, God's will, it is a place of stability. Ang kalooban ng Diyos, ito'y lugar kung saan ka titibay. Ito ay lugar kung saan ka lalago. Wala akong nakitang Kristiyanong lumago na tumibay, na umalis, lumayo sa kalooban ng Diyos. Na-obserbahan ba yun? Mayroon ba kayo nakitang Kristiyanong matibay siya pagdating ng mga problema? Na talagang napagtagumpayan niya ang maraming problema, pagsubok, dahil sa kanyang paglayo sa kalooban ng Diyos, dahil sa kanyang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mayroon ba kayo nakitang Kristiyanong ganon na naging matibay ang kanyang buhay dahil pinili niya ang mundong ito? So marami akong nakitang Kristiyano dahil sa kanilang paglayo sa kalooban, dahil sa kanilang hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos,
marami akong nakitang Kristiyano, miserable ang buhay. Malungkot ang buhay. Nagsisisi ang buhay. Dumaranas ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya mga kapatid, hinahamon tayo ng salita ng Diyos na tayo ay manatili sa kanyang kalooban. Sundin ang kanyang kalooban. Huwag mapagod, huwag magsawa, sapagkat ang kalooban ng Diyos, it is a place of stability. Tingnan nyo, ang isda, natural sa isda na nasa dagat. So sabihin na natin yung dagat, ito yung kalooban ng Diyos. Pero alisin mo yung isda doon sa karagatan, anong mangyayari? Mamamatay. So ganun din po ang Kristiyano. Hindi ka lalago, hindi ka titibay kung aalis ka sa kalooban ng Diyos. Ang puno, alisin mo sa lupa. Magbubunga ba? Lalago ba? Titibay ba ang puno kapag inalis sa lupa? Yung halamang nasa paso, alisin mo sa paso. Diba? Ano mangyayari sa halamang nasa paso na inalis mo? Tapos inilagay mo doon sa patuhan. So, mamamatay. So, ganun din po ang Kristiyano. Ang sabi po ng John 15, verse 4 and 5. Tingnan nyo po. Alam ko kayo gutom na. Diba? Preach pa daw. Thank you. So, mga kapatid, John 15, verse 4 and 5. John 15, verse 4 and 5. Abide in me. So, sabi ng Panginoon Jesus, manatili kayo sa akin. Sundin ninyo ang aking kalooban. Yan po yan. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit, sapagkat ang sanga ay hindi magdadala, hindi magkakaroon ng bunga, or ang sanga ay hindi lalago, hindi titibay, hindi magbubunga, except it abide in the vine. Maliban na ito ay nakadugtong sa puno. So tayo po mga kapatid, mga minamahal, kung lalayo tayo kay Kristo, hindi natin susundin ang kanyang kalooban, hindi tayo lalago, hindi tayo titibay, hindi tayo magbubunga. Kaya mga kapatid, piliin natin sumunod. No more can ye except ye abide in me. Verse 5, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. For without me, ye can do nothing. Kaya talagang miserable ang buhay ng isang tao na walang Kristo. Miserable ang buhay ng isang tao na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tingnan nyo, maraming mga tao nagbisyo. Ano nangyari sa kanilang pagtanda? Inani yung kanilang ginawang pagbibisyo. Kaya nga, what you sow is what you reap. Kung ano ang itinanim, siya rin aanihin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, God's will, it is a place of stability. Dito ka titibay, dito ka lalago, dito ka magtatagumpay. Last mga kapatid, mga minamahal, verse 2 and 3 ng 1 Peter chapter 2, verse 2 and 3. Sabi nga ni Pastor Sosa, hindi ako Baptist. Sabi ni Pastor Sosa, noong missions conference, si Pastor Sosa nag-preach, ilang yung points niya? 5 points. Diba? So, kaya sinabi niya, hindi siya Baptist. Kasi ang Baptist, kilala sa 3 points. Okay? Kaya ang Baptist pastor mahilig sa basketball. Pastor Tan, senior na, nagpa-basketball pa rin. 3 points na 3 points. Okay? So si Brother Edwin, may sinabi ako, Brother Edwin, ano yan? Pastor, bakit 6 points yun? Dalawang tries. Hindi. Kasi yung pangalan niya, 4-2. Pastor 4-2. 4 plus 2, 6 points. Okay? Okay. So mga kapatid, nandiyan na ba kayo sa 1 Peter chapter 4, verse 2 and 3? That he no longer should live the rest of his time in the flesh, to the lust of men, but to the will of God. Verse 3, for the time past of our life
may suffice us to have wrought the will of the Gentiles when we walk in lasciviousness, lust, excess of wine, revelings, banquetings, and abominable idolatries. So mga kapatid, mga minamahal, verse 4, ituloy natin, wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking of evil of you. So mga kapatid, mga minamahal, God's will is a place of sanctification. Ito ay lugar kung saan tayo nililinis ng Panginoon. Ito yung lugar kung saan tayo nililinisin ng Panginoon. Ito yung lugar kung saan tayo ay papaguhin ng Panginoon. Sapagkat dito ay talagang ipinapangaral dito ang pag-iwas, paglayo, pagtalikod sa kasalanan. Binanggit nga din dito kanina, I think yung wine, iba, hindi ko lang matanda kung saan dito. And then verse, tingnan nyo pa yung verse 15, but let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. So mga kapatid, it is a place of sanctification. Kaya nga, isang example, yung sasakyan. Ang isang sasakyan, magkakaiwalay na ako ng aking motor. Nararamdaman ko na. Magkakaiwalay na ako ng aking motor. Magkakaiwalay na kami. May kukuha na sa kanya. Okay, iiwan na ako. So, ang isang sasakyan na madumi, tingnan nyo, paano ba ito magiging malinis? Siyempre, lilinisin. Pero yung iba, siyempre, tinatamad na ngayon eh. May pera na ang mga tao ngayon. Siyempre, may sasakyan yan, may pera yan. So, ginagawa ng iba, dadalhin doon sa car wash. So mga kapatid, tayo po ay magiging malinis, lilinisin tayo ng Panginoon kung tayo ay patuloy na pupunta sa bahay-sambahan. Amen po ba? Kung tayo patuloy na susunod sa kalooban ng Diyos. Yun po yun. So it is a place of sanctification. Kaya tingnan ninyo, maraming Kristiyano na pariwara ang buhay. Maraming Kristiyano ngayon ang patuloy na sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Tumigil na sila sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung mayroon kayong mga kaibigan, kamag-anak, na gusto ninyong mabago ang buhay, bahaginan ng salita ng Diyos. Marami dito nagbibigay ng patutuo na bago ang kanilang buhay, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa salita ng Diyos. Ako ay tao lang, wala akong kapangyarihan para baguhin ang inyong buhay. Kung nabago man ang aking buhay, ito po'y dahil din sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, it is a place of sanctification. Kaya sabi po ng verse 1 ng 1 Peter chapter 4 verse 1, for as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, ang Panginoong Hesus si Kristo ay nagtiis para sa ating salaman. Arm yourselves likewise with the same mind na talagang protektahan natin ang ating sarili kung paano si Kristo ay iningatan ng kanyang sarili, na tayo po ay magkaroon ng parehong kaisipan katulad ni Kristo. For he that had suffered in the flesh, na si Kristo ay nagtiis sa laman, had ceased from sin, so tayo po ay dapat tumitigil sa paggawa ng kasalanan. Ang kasalanan, tandaan, hindi lamang ito yung mga pagsisinungaling. Ang kasalanan ay hindi lamang pagnanakaw, kundi ang kasalanan, ang sabi po ng Bible, sa 1 John chapter 3 verse 4, last na, tapos na po tayo. Ang kasalanan, sabi po ng talata ng salita ng Diyos, sabi po dito sa 1 John chapter 3 verse 4, whosoever committed sin, transgresseth also the law. So ang kasalanan po ay yung pagsalangsang hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya ini-encourage po tayo basahin ang salita ng Diyos. Kung pinapabayaan natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos, pinapabayaan natin ang ating pagpe-pray, pinapabayaan natin ang ating pagsamba, pinapabayaan natin ang pag-attend ng prayer meeting, pinapabayaan natin ang pagbibigay, pinapabayaan natin ang pag-aakay ng kaluluwa, tayo po ay nagkakasala.
Kasi yan po ay mga kalooban ng Diyos. Utos po yan ng Diyos. So, for sin is the transgressions of the law. Sapagkat ang kasalanan ay hindi pagsunod, pagsalamsa sa mga kautusan ng Diyos. Kaya ang kasalanan po ay hindi lamang pagsisinungaling, hindi lamang pagnanakaw, so hindi lamang pagsasalita ng masama, kundi yung hindi natin pagsunod sa mga utos ng Diyos, ito po ay kasalanan. Sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, let us remain and rejoice and respect the will of God. Tayo po'y manatili at magalak tayo at igalang natin, mahalin natin ang kalooban ng Diyos. Psalms 40 verse 8, I delight to do thy will, O my God, yet thy law is within my heart. King David ay talaga may kagalakang sumunod lagi sa mga kalooban o utos ng Diyos. Kaya let us remain, rejoice, and respect the will of God, in the will of God. Psalms 119 verse 48, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 119 verse 48. Tapos na po tayo. Alam kong kayo gutom na. So, kaya aking pakiusap, sama-sama nating pagsaluhan. Huwag po kayo mahiya. Di ba? Tayo mga Kristyano, tayo magkakapatid, tayo sabi-sabi sa pagkain. Amen po ba? So, Psalms 119 verse 48. Nandiyan na ba kayo? Say amen. So, Psalms 119 verse 48. Ang sabi po ng salita ng Diyos, tama ba? My hands also will I lift up unto thy commandments, which I have loved. So, nandoon yung pag-ibig ng sumulat na ito sa mga utos, kalooban ng Diyos. And I will meditate in thy statutes. So, nandoon, sinasabi talaga na pinag-aaralan niya, pinagbubulay-bulayan niya ang salita ng Diyos, kalooban ng Diyos ay kanyang sinusunod. Verse 97. Verse 97 po. Oh, sabi ni Mem, oh, how love I thy law. Kayo ba'y napapa-oh? Diba? Na talaga sinasabi, oh, how love I thy law. Na talaga nandun po, na talagang napa-oh. Na talagang sinasabi, mahal ko, iniibig ko ang iyong batas, ang iyong kalooban, ang iyong mga utos. It is my meditation all the day. Kaya mga kapatid, hindi ho masama kung talagang binabasa ang salita ng Diyos. Hindi masama na talagang ito ay ating sundin. 127, last 2. 127. Ano po sabi ng talata sa verse 127? Therefore I love thy commandments. So talaga sabi dito, iniibig ko yung mga kautusan. Higit saan? Above gold. Maraming tao ngayon ang nasa puso at talagang iniibig ay ginto, pera, kapangyarihan, kasikatan. Yan ang kanilang iniibig. Mga kalayawan sa mundong ito. Lovers of pleasures more than lovers of God. Then sabi pa po dito sa verse, above gold, above fine gold. Maraming tao ngayon sakin na sa pera. Last verse, 165. Alam kong kayo gutom na. Great peace have they which love thy law. Kaya kung talagang susundin natin, iniibig natin ang kalooban ng Diyos, mga utos ng Diyos, dakilang kapayapaan ang sasa iyo. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi ka talo, hindi ka lugi kung sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. The best thing to do in this world is to do the will of God. To God be the glory, tayo po'y tumayo. Tayo po'y yumuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo pong banal na salita na nagpapaalala sa amin, patuloy namin sundin at gawin kung ano ang iyong kalooban. At naway talagang ito po yung aming isa puso, isa buhay, at manatili kami, at sana makita po talaga sa amin
yung kagalakan na sumusunod sa iyong kalooban. Dapat makita sa mga mananampalataya na kung ito ay kalooban ng Diyos na tayo umattend ng prayer meeting, kalooban ng Diyos umattend tayo maghapon, kalooban ng Diyos na tayo po ay talagang magbasa ng Bible, ng kanyang salita, na tayo ay magbigay at manalangin. Dapat makita sa atin na tayo may kagalakan, huwag tayong matakot na sundin ang mga kalooban ng Diyos, huwag tayong magdalawang isip na sundin ang kanyang mga kalooban. Sapagkat malinaw po ang sinabi ng mga talata, great peace have they, which love thy law, na talagang dakilang kapayapaan ang sa kanila sa atin kung tayo po ay talagang susunod sa mga kalooban ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, ang pag-awit ng mga awiting makamundo, ito po'y paalala lang, hindi po ito kalooban ng Diyos. Ang kalooban sa atin, tayo po'y umawit ng mga awiting makadiyos. Hindi naman po inaalis sa atin na tayo po'y mamasyal, pumunta sa ibang lugar. Pero mga kapatid, mga minamahal, sana po talagang araw po ng linggo, ang kalooban sa atin po ay tayo matagpuan, maghapon tayong umaatid sa pagsamba sa Panginoon. Ito po ang kanya pong kalooban. Mga kapatid, mga minamahal, huwag po sana nating pabayaan ang kalooban ng Diyos. Maraming Kristiyano ngayon pinapabayaan na, hindi na pinapahalagahan ang mga kalooban ng Diyos. Sa atin po na mga nakarinig po nito, ito ang nais ng Diyos sa atin. Patuloy natin gawin ang kanyang kalooban hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. That He no longer should live the rest of His time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Salamat sa mga kapatiran na nandirito ngayon. Pagpalain mo po ang patuloy ang kanilang buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen.